lungsod, bigla silang gagalaw na parang muling nabuhay mula sa bato, mabilis, marahas, at walang awa. Ang mga tinaguriang buhay na estatwa ay sinanay mula pagkabata, hindi lang sa pakikitigma, kundi sa sining ng hindi paggalaw at matinding pagtitiis. Kayang manatiling nakatayo ng ilang araw, hindi kumikibo, hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Para silang mga nilalang na nawala na ang pagkatao at ang tanging layunin ay protektahan ang kanilang mga pinuno. Dahil sa kanila, lumaganap ang takot sa Sodom. Maraming banyagang nagkuwento na para bang may mga pwersang higit pa sa tao nakapantay sa lungsod. Mga nilalang na pinapagalaw ng mahiwagang kapangyarihan. Wala nang bubble. Ng mga hari at makatiga nito, the women of God. Ito yung ilalim niya. Sodom ang kagandahan ay hindi lang Ang tigas naman yan. Papahilot mo sa akin. Hindi ko naman kaya. Ay, yung kabila pa lang. sa halos bawat bahagi ng katawan. Sa mga paghuhukay ng mga arkeologo, natagpuan ng mga nabi ng kababaihang may deformidad sa leeg at butong Ano, Yuki? na bago ang hugis. Papahilot ka sa akin. Hindi naman ako mapwersa. Mula pagkadalaga, Sa payat ko. Mama ngo! nagsawan, tumutunog ng mga palabuti. Mami pa nalagyan natin itong bewang ko. Mas malakas at mas Lagyan maayos na? na tunog ng mga alakas, mas mataas daw ang katayuan ng pamilya. Kung yung pista, sabay-sabay silang nagtitipon. Hindi mo na nararamdaman sa laki ng iyong katawan. Ay nagpapaliwanag Lanpin ko! araw-araw. Ngunit sa Sodom, ang mga babae ay hindi lang palamuti. May karapatan silang bihirang ibigay sa mga kababaihan noong sila unang panahon. Maaari silang bumili ng lupa, pagpatakbo ng negosyo, pagmana ng ari-arian, at tumiling ng divorso. Sa paningin ng mga karatig bansa, ito ay isang pantas ang bihirang na kapangyarihan ng mga lalaki. Para sa kanila, ang Sodom ay lungsod ng paglabag, kung saan pati ang mga babae ay hindi natatakot. Ay na! Oka! Ano lang pinituuanin? Ng marangyang puso at kalayaan, Pambira tong batang ito ay. ministeryong bumabalot sa mga templo ng Sodom. Anong makalihim ang itinatago ng kanilang Kala mo mga ikaw seremonya? naglalaba lagi ha? Anong mga batas ang sinusunod ng isang lungsod na naglakas loob suwayin ang mga utos ng langit? Hindi ako nagkukuha ah. Nagang pinalad, Eh, sino ka naman pinalas, ako? na makapasok sa loob ng kanilang mga pader. The market where everything had a price. Sa gitna ng Sodom ay matatagpuan ang isang pamilihang hindi mo malilimutan. Puno ng kulay, halimuyak, Dito ako. pero higit sa lahat, ito rin ang malinaw na larawan ng kasakiman ng lungsod. Dito, wala kang makukuha ng libre. Lahat ng Mama. bagay ay may presyo. Bulag. Sa pinakamamahaling hiyas hanggang sa pinakasimpleng gamit. Ngunit ang pinaka nakagugulat para sa mga dayuhan ay ang kalakalan ng mga bagay na hindi mo man lang mahahawakan. Ang tubig ulan ay iniipon at ibinibenta sa napakataas na halaga. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay inilalagay sa mga palayok at ibinibenta bilang luho. Pati ang lilim ng mga puno ay nirerentahan. Oo, binabayaran mo kung gusto mong umupo sa ilalim nito. May mga inaraw na nagbabayad para may magduyan sa kanilang anak sa pampublikong parke at matatandang kailangang magbayad para makaupo sa mga batong upuan. Sa Sodom, lahat ay may katumbas na halaga, kaya wala nang natitirang tunay na halaga. Para sa mga karatig bansa, ito na ang senyalis ng ganap na pagbagsak ng moralidad ng lungsod. Sa Sodom, pati dangal ay nakalista na rin sa presyo. The clothing that shocked visitors. Ang mga taga-Sodom ay hindi lang basta mahilig sa damit. Ginamit nila ito bilang wika ng kapangyarihan. Ang kanilang mga kababaihan ay nagsusuot ng kakaibang tela, manipis, kumikislap at halos parang mahiga. Sa liwanag, malinaw ang kurba ng kanilang katawan, ngunit matibay pa rin ang tela upang kayanin ang bigat ng mga gintong palamuti sa kanilang mga kamay, baywang at bukong-bukong. Kapag sabay-sabay silang naglalakad sa mga lansangan, mistulang parada ng mga buhay na estatwa, mga nilalang na nababalot ng liwanag. Tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, Nasaan mama? kasuotan ay Upo ka. kumikislap na parang Ay. likido ang tila. Tulog ka. Ang babae ay nagmumukhang mga diwata ng liwanag. Ang tela ay napakanipis at siksik. Maaari mo raw itong itupi at ipasok sa loob ng isang singsing. Dahil dito, libo-libong mga ngalakal mula sa malalayong bansa ang pumupunta sa Sodom para lang makakuha ng kahit kaunting piraso. Ang halaga nito ay maihahambing sa bigat ng ginto. Ngunit nang masaki ng lungsod, nawala rin ang sikreto ng paggawa nito. Isang kaalaman na kung muling matutuklasan, maaaring baguhin pa ang buong industriya ng tela sa mundo. The festivals that lasted for weeks. Sa Sodom, may mga pagdiriwang na parang walang katapusan. Hindi lang ito mga ordinaryong kasiyahan, kundi mga pista na tumatagal ng ilang linggo, nagsisimula sa bagong buwan at nagtatapos sa kabilugan.
Sa mga araw na yun, ang buong lungsod ay nagiging entablado ng kalabisan at kasaganaan. Ang mga kalye ay nilalatagan ng makukulay na banderitas at bulaklak mula sa malalayong lambak. Ang musika ay hindi tumitigil. Mga albat, flauta at tambol na tumutugtog ng walang humpay. Sa gabi kumikislap ang daan sa ilalim ng